Umalis nga kami niyan at hindi na nga din namin dinala yung sasakyan. Nag-commute na nga lang din kami niyan at sa monumento lang din naman kami pupunta. At dahil sahod nga di daddy kaya napag-usapan nga naming mag-asawa na pupunta nga kami sa Japan Surplus para maghanap nga ng lamesa. Yung lamesa nga din kasi na binili ko nga sa Shopee siya nga ang gumagamit at pinagpatungan niya na nga ng laptop niya. Habang naglalakad nga kami dito sa gilid nakakita nga si Kuya King ng binatog kaya bibili nga daw muna siya. Nakita nga din ni daddy tong si tatay na wala pa ngang bumibili kaya bumili na nga din siya dyan. At syempre mga mare hindi nga papahuli tong kambal at nakakita na naman nga sila ng kitchen kaya nagpabili na nga din. Medyo naguguluhan pa nga silang dalawa dyan kung ano bang kulay yung kukunin nila at nagtitinginan pa nga sila kung ano ba yung mga kinuha nilang kulay. Ito nga yung kulay na kinuha ni Zian at ayaw na nga nila ng magkaparehas na kulay ngayon. Pero kailangan nga mga mare magkaparehas pa nga ring laruan ang kukunin nila at mag-aaway na naman nga sila pag nagkainggitan. Pagpasok nga namin dito sa loob ng Araneta Square may bagong bukas nga na Dep Store. Parang mga pang-Korean nga yung mga tinitinda nila at papasok nga sana kami. Kaso nga lang ayaw nga ng asawa kong pumasok dun sa loob at pag pumasok nga kami ay anong oras na naman nga kami makakalabas. Kaya umakyat na nga kami dito sa taas at dumiretso na nga kami dito sa Japan Surplus nga na pinupuntahan namin lagi. Matitibay nga din kasi yung mga kahoy niyan at matagal mo nga din yung magagamit. Wag nga lang talaga mga maring sumama yung kaluluwa ng may-ari at ewan ko nga lang kung matagal pa nga namin yung magamit. Ito namang mga batang to hindi na naman nga sila mapakali at kung ano-ano na naman nga yung kinukuha nila. Ngayon na nga lang ulit kami nakabalik dito at medyo konti na nga lang din yung tinda nila. Pumupunta nga kami dati dito punong-puno nga to ng cabinet at marami na nga sigurong nakabili. Nung nakita nga ni daddy tong car seat na to maganda nga daw kaya maghahanap pa nga siya ng isa pa. Kaya nagtanong na nga din siya niyan kay kuya kung may isa pa nga daw stock nito at dalawa nga yung bibili niya para kay Lakambal. Nakita nga si daddy niya ng isa pa at itong itim nga yung nakita niya. Pero sabi ko nga sa kanya dyan maghanap pa nga siya at baka may magkaparehas ngang kulay na makita siya. At ito na nga mga mare kakahanap nga dyan ni daddy nakakita nga daw siya nitong parehas nga na itim ang kulay. Sabi nga sa akin ni daddy dyan itry ko nga daw yung lock at pag gumagana nga yan na nga lang daw yung bibilhin namin para magkaparehas nga ng kulay yung dalawa. Ang ganda nga din ng napili nitong asawa ko at mukhang hindi pa nga siya gaanong gamit at madumi nga lang. Pagtingin ko nga dito sa asawa ko sa gilid naghahanap pa nga siya ng isa niyan at para sa kanya nga daw. Napapailing na nga lang talaga ako dito sa asawa ko at malakas nga talaga tong mag-trip. Habang naghahanap pa nga si daddy ng car seat dyan nakita ko nga tong bag na to sa ilalim nga ng car seat na natatabunan. Nung tiningnan ko nga yung loob niya mga mare maganda nga at Aoki luggage nga yung nakalagay na brand niya. Natuwa pa nga ako lalo dyan sa bag mga mare nung nakita ko nga siyang YKK zip. Chinek ko na nga din yung zipper niyan kung working pa nga at nakita ko pa ngang may lock pala. Pagka-check ko nga sa loob ng bag nakita ko nga tong susi kaya tuwang-tuwa nga ako lalo. Kaya binili ko na nga din yung bag at nakalimutan pa nga naming mag-asawa kung bakit nga kami napunta dito. Dahil nga din pala sa lamesa kaya nga kami pumunta dito sa Japan Surplus pero kung ano-ano na naman nga yung pinagbibili namin. Nakakita na nga din kami niya ng lamesa at tatanungin pa nga daw kung magkano ba yung presyo nun. Kaya nag-CR na nga din muna kami niya at hinugasan na nga din muna namin yung mga kamay nga nila Kambal. Habang inaantay nga namin nung reply nung nakakaalam nga daw ng presyo nun, pumunta naman nga kami dito sa kabila. Titingin nga daw sana ng t-shirt dito si daddy pero si Kuya King nga ang nabilhan namin. Nagtingin-tingin naman nga ako dito sa mga sapatos at sabi ko nga kay daddy size ko nga to. 880 nga mga mari yung presyo nito pero dahil naka-less 50% nga sila kaya 440 na nga lang. May didikitan nga lang akong konti sa gilid at nung nakita ko nga to tinanong nga namin si kuya kung pwede bang kunin yung sintas nito. Bait nga si kuya na nagtitinda at ibinigay niya na nga sa amin yung sintas nito kaya kinuha na nga ni daddy. Ang bait nga ni kuya na nagbabantay dyan at naka-less pa nga kami dun sa dalawang damit nga na binili namin. Naka 500 nga din kami dun kaya bumalik na nga kami dito sa Japan Surplus para tanungin nga kay kuya kung nag-reply na ba yung tinanong niya. Yung sinabi na nga sa amin ni kuya yung presyo kaya magbabayad na nga niyan si daddy at uuwi na nga kami. Nakabili na nga din kami niya ng lamesa pero sabi nga ni daddy babalikan niya na nga lang bukas at hindi nga din niya kayang buhatin ngayon. Yung paa na nga lang daw ang bibit-bitin niya at yun nga lang daw yung kaya niyang buhatin ngayon. Medyo malaki nga din kasi yung nabili nga ni dading lamesa at hindi nga din namin alam kung kakasya ba yun sa bahay. Pagbaba nga namin dito nakakita nga ng siomay yung magdaddy kaya kumain nga muna kami. Nagutom na nga din sila Kambal dyan kakalaro kanina kaya kumain na nga din. Pagkatapos nga naming mamili sa Japan Surplus pupunta naman nga kami dito sa SM Supermarket at mag-grocery nga kami ng pagkain nila Kambal. Tuwing sahod nga din talaga ni daddy lagi nga kaming nag-grocery at kailangan nga din ng pagkain nila Kambal sa bahay at lagi nga silang nagpapabili kay kuya sa labas. Bibili na nga din kami niya ng pang-stock sa rep para yung gulay na nga lang din ang bibilhin nga namin sa palengke. Pagkatapos nga naming makakuha ng karne yung gatas naman nga ni Kambal ang hindi namin pwedeng makalimutan. Bago nga din kasi matulog nga sila Kambal sa gabi nagpapatimpla pa nga sila sa daddy nila ng gatas. Kumuha na nga si daddy ng gatas niyan at yung isang Kambal naman ay itinuturo naman tong ang gatas na choco. Kaya
Kaya binilhan na nga lang ni daddy ng tag-isa para hindi nga sila mag-away. Nakakatuwa nga lang din talaga mga mare na pag grocery day namin nakikita nga naming masaya tong tatlong bata. Bumili nga lang din kami niya ng babaunin nga din nila sa school at para hindi nga laging bili ng bili si daddy paghatid nga sa kanila. At ito nga mga mare ang hindi makakalimutang ipabili nga ni Zian at dinalawa pa nga niya yung pagkuha dyan. Kaya nga daw dalawa yung kinuha niya para nga daw pag naubos yung isa meron pa nga daw siyang extra. Hindi ko nga din kasi magamit nga yung cotton buds nga na binili ni daddy at maliit nga lang din yung butas ng tenga niya. Kaya kumuha na nga siya nito at alam nga niya na ito nga yung ginagamit ko sa tenga niya. Pagkatapos nga naming mamili magbabayad na nga din si daddy niyan para makauwi na nga kami. Diyos ko mga mare, kahit saan nga mapunta tong kambale mga naghaharutan nga lagi to. Kaya pinaghiwalay ko na nga silang dalawa niyan para hindi na nga magharutan at uuwi na nga kami. Kaya hanggang dito na nga lang mga mare for today's video. Salamat sa panonood.